alam nyo po ba, grabe po ang ginawa ng chairman ng PCSO mga kababayan na si Mel Robles at saka po ni PBBM. Dahil meron po tayo nakita na balita na kung saan mga kababayan talagang bibilib po kayo kay presidente at dito mga kababayan kay chairman ng PCSO na si Mel Robles. So sabi po dito, ito po mga kababayan ay video galing po sa Philippine Charity Sweepstake Office or etong PCSO mga kababayan na kung saan may caption po ito. Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin. Pinangunahan ng PCSO ang aid caravan sa Cebu at Masbate. Ang Philippine Charity Sweepstake Office or etong PCSO ay nagtalaga ng malaking aid caravan sa Cebu at Masbate katuwang ang mga Metropolitan Manila Development Authority or etong MMDA at Light Rail Transit Authority or etong LRTA para maghatid ng mga food packs, mga gamot at mahalagang supply sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kamakailang kalamidad. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, kahit sobra-sobra yung pambabatikos, especially sa ating presidente mga kababayan at yung pambabatikos noon, dito po sa chairman ng PCSO na si Mel Robles mga kababayan, dire-diretso pa rin po yung pagtulong at pagmamalasakit po nila sa mga kababayang Pilipino po natin. So sabi po dito mga kababayan, aalis sa October 5, 2025, ang caravan ay may dalang hindi lamang mga relief goods, kundi isang malakas na mensahe ng pakikiramay, pakikiisa at paglilingkod sa pamahalaan sa pagkilos. Noong October 5, ang PCSO at mga kasosyo nito ay naghanda at nagdala ng 18,220 na charity backpacks at 4,041 evacuation kits, 664 boxes ng mga gamot at 7,974 relief items mula sa Authorized Agent Corporation or ito pong AAC. Sabi pa dito, ang kabuang halaga ng tulong ay umaabot sa 50 million, hindi kasama mga gasto sa transportasyon. Ito ay higit pa sa mga numero, sila ay mga simbolo ng pagkakaisa, sabi ng PCSO. General Manager Mel Robles mga kababayan, sa likod ng bawat pakete at bawat paghahatid ay ang habag ng isang bansang naninindigan kasama ng mga mamamayan nito, dagdag niya. Kasi kung titingnan nyo, ipinaparamdam nila na meron po tayong gobyerno. Ipinapakita nila sa taong bayan na anytime mga kababayan, pwede po nating asahan ang ating gobyerno at makakasama po natin ang ating gobyerno mga kababayan, lalo na sa mga pagkakataong katulad po nito na kung saan sunod-sunod po ang kalamidad na pumupunta mga kababayan at talagang umaatake sa ating bansa. Sabi pa dito, basahin pa natin mga kababayan, ang Cebu Caravan binubuo ng 3 PCSO bus, 11 PTB at 5 MMDA dump trucks ay maglalakbay sa lupa upang tumulong sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa lalawigan. Ang PCSO at ang mga AAC nito ay kabilang sa mga unang nagpadala ng emergency aid sa Cebu na tinitiyak ang patuloy na tulong at patuloy na presensya ng gobyerno para sa mga apektadong pamilya. Ang Masbate proper na may 6 na PCSO, wing vans at isang PTB unit ay magdadala ng mga relief goods at mga medical na supply sa Burias at Tecao Island, 2 sa mga lugar na pinakamahirap na tinamaan. Ang pagsisikap ay umaakma sa mga operasyon ng lokal na pamahalaan at tinitiyak na ang tulong ay makakarating kahit sa pinakamalayo at liblib na kalamidad mga kababayan o komunidad. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag naman po na sinasabi dito na yung tulong ng pamahalaan makakapunta kahit sa pinakaliblib na komunidad. So ngayon, yan yung ginagawa ng ating gobyerno. Kaya yung mga nagsasabi dyan na yung ating gobyerno ay walang ginagawa, maliwanag naman po na unang-una na andudo ang presensya ng PCSO mga kababayan, hindi lamang po ng PCSO, kung hindi katulong po nila at kaagapay po nila ang MMDA at patuloy na tumutulong sa mga kababayan po natin na naapektuhan mga kababayan
ng kalamidad, especially dyan po sa Cebu at saka po dito sa Masbate. So sabi pa dito, basahin pa natin mga kababayan. Sa joint statement, sinabi ni PCSO General Manager Mel A. Robles, MMDA Chairman, sinabi ni Attorney Romando S. Artes at LRTA Administrator Attorney Hernando R. Cabrera, binibigyan din ang pagkakaisa sa lingkod ng misyon o sa likod ng misyon. Sa harap ng asakuna, palaging ipinapakita ng sambayan ng Pilipino na walang hamon ang labis kapag tayo ay nagsama-sama. Ang matibay na diwa ng bayanihan ay nagpapaalala sa atin ng pakikiramay at pakikiisa. Ang ubod ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang aid caravan sa Cebu at Masbate ay nagsisilbing testamento sa pagkakaisa na ito sa aksyon. Hindi lamang naghahatid ng tulong at mga supply na medikal, ngunit muling nagpapatibay sa ating ibinabahaging responsibilidad na iangat ang mga komunidad na nasalanta ng trahedya. Buti pa nga mga kababayan, ito pong si Mel Robles at saka po si Presidente. Laging naando doon at tinututukan yung mga kababayang Pilipino po natin, especially dyan po sa Cebu at saka po dito mga kababayan sa Masbate na talagang pinaka naapektuhan ng mga nagdaan na kalamidad. Samantalang yung iba dyan, pumupunta lang para po magpa-photo op. Samantalang yung iba dyan, nagpapapansin lamang po at mapapansin nyo naman na kunyari nakikiramay pero deep inside mga kababayan, talagang sinasamantala lamang yung sitwasyon. Para ano? Para makapagpa-photo op at makapagpabango ng kanilang mga pangalan. Ano po? So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin mga kababayan. Ito pa daw. Ang PCSO kasamang MMDA at LRTA ay patuloy na nagbabago ng serbisyo publiko sa konkretong aksyon. Sa pamamagitan ng karaban na ito, muling pinagtitibay ng pamahalaan na sa panahon ng krisis, habag ay walang alam na distansya at ang diwa ng Pilipino ay bayanihan ay nagtitiis sa bawat gawa ng kabaitan. Yan po mga kababayan, yung sinasabi po dito. So maliwanag naman na patuloy pa rin po yung pagmamalasakit at pagtulong ng ating gobyerno sa mga kababayang Pilipino po natin. Gaya nga po ng sabi ni Presidente, hindi nyo obligasyon na magpasalamat sa gobyerno dahil yan po ay trabaho nila mga kababayan. Kaya ngayon, ipinaparamdam ng gobyerno sa inyo, especially sa mga kababayan po natin na nasa Cebu at nasa Masbate, na naandyan dyan palagi ang gobyerno, handang umagapay hanggang sa makabangon ng Cebu at saka po itong Masbate. So ngayon, sa pamamagitan po nitong aid caravan na ikinasa at isinagawa ng PCSO sa tulong po mga kababayan ng MMDA at LRTA mga kababayan, talagang patuloy po ang pagtulong ng ating gobyerno at pagpaparamdam ng pagmamahal sa mga kababayang Pilipino po natin na pinaka-naapektuhan talaga po ng kalamidad. So ngayon, bukod pa po dyan, may nakita rin tayong balita galing po mga kababayan dito po sa GMA na kung saan, ayon po dito, kung makikita nyo naman, nasa Timonan, Quezon na ang aid caravan na maghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu at bagyo sa Masbate. As of 3:30 PM, kanina pa po yan mga kababayan, October 5, 2025, mahigit na nasa 18,000 charity packs at 4,000 evacuation kits at 600 medicine boxes para sa mga apektado ng lindol at bagyo ang daladala ng convoy ng aid caravan mga kababayan. Katuwang ng PCSO, MMDA at LRTA sa nasabing aid caravan. So ngayon kung titingnan nyo, yan po yung mga larawan mga kababayan na kung saan patuloy pa rin po yung pagtulong at pagmamalasakit ng mga kababayang PCSO at netong MMDA at LRTA sa mga kababayang Pilipino po natin na naapektuhan po sa Cebu ng lindol at naapektuhan naman po ng bagyo sa Masbate mga kababayan. So yan, makikita ninyo sa kabila ng pambabatikos ng kung sino-sino man dyan, especially yung mga DD-shit, eto yung isinukle mga kababayan ng gobyerno ni PBBM. Alam naman po natin na may mga DD-shit din dyan na talagang nangangailangan ng tulong. At ito po ang ating gobyerno, yung binabatikos nila, handa pong tumulong sa kanila
at magmalasakit po mga kababayan. At saka ito po yung pinakamabilis na masasabi po natin na aksyon ng ating gobyerno. Pamula pa po nung nakaraang araw, nung nagkaroon ng matinding alindol sa Cebu, nakita nyo naman po kung gaano kabilis ang aksyon ng PCSO, ng gobyerno ni PBBM. Kita naman po nating lahat yung pagtatrabaho na ginagawa ng presidente mga kababayan at saka po nitong chairman ng PCSO na si Mel Robles. So ngayon, yan po, yan mga kababayan, yung isa sa mga update na masasabi po natin na dire-diretso pa rin po ang pagtulong ng ating gobyerno at hindi po sila tumitigil mga kababayan at humihinto para lamang po matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po mga kababayan sa usapin po na yan na kung saan yung caravan na ginagawa mga kababayan or etong sinasabi na aid of caravan na ginagawa ng PCSO, MMDA sa tulong ng MMDA at saka LRTA patuloy pa rin po mga kababayan na tumutulong sa mga kababayang Pilipino po natin dyan. So comment below na lamang po